15 taong gulang lang si Adriana pero siya ay na-diagnose na ng cardiomyopathy. Isa itong disorder kung saan nahihirapan ang muscle sa kanyang puso na mag-pump ng dugo. Nagsimula po na namin nag-isip nung 13 years old po siya. Kasi hindi po talaga namin totally alam na may sakit siya sa puso, eh. Nalaman namin nung nagkaroon siya ng tubig sa baga, do'n namin nalaman na malaki na po palang heart niya. Nakita sa x-ray ni Adriana na lumaki na masyado ang kanyang puso. Sakop na nito ang kalahati ng kanyang dibdib at umabot na rin sa kanyang atay. Kaya sa kabila ng murang edad, bawal na siyang mapagod, ma-stress, maglakad at makipaglaro. Kahit nga ang mag-aral, pinatigil muna sa kanya. Tinapat na sila ng doktor na kinakailangan na ni Adrian sumailalim sa heart transplant. Yun nga lang walang ganitong operasyon sa bansa. Hindi pa ganong kataas yung acceptance rate natin in terms of yung sa pagdodonate, lalo kapag sa heart. So it's more of sa source ng heart, na yung panggagalingan ng heart para ma-transfer dun sa mata. Ayon kay Doc, karamihan ng mga kaso ng cardiomyopathy sa Pinas ay naaagapan, kaya di na humahantong sa heart transplant. Pero sa kaso ni Adriana, nasa end stage na ang kanyang puso. Eventually, kapag hindi nagawa yung transplant, expect natin yung heart na lalaki ng size. And definitely, ang pinakaayaw natin mangyari is yung death. Eventually, wala kasing gamot na maaaring makasolve nung mga symptoms and yung complications kapag hindi napalitan yung heart. Ayon kay Doc, prone na magkaroon ng cardiomyopathy ang mga taong may unhealthy lifestyle. Kaya may paalala siya sa lahat para maiwasan ito. Kokontrolin natin yung blood pressure, kokontrolin natin yung cholesterol, kontrolin din natin yung diabetes, yung level ng blood sugar. Enough sleep, very important nowadays, lalo kahit sa mga kabataan. Then, eat healthy diet. Kailangan regularly may exercise tayo. Isang risk factor din pala yung alcohol, no? O kaya yung drug addiction. Umaasa naman ang pamilya ni Adriana na may tutulong sa kanila. Kahit po sa na lang po, maintenance ng gamot, pagkain po ng bata. Kasi po, ang dami po yung bawal na pagkain. Ganun po. Ang dami na namin pinagdaanan. Alam namin na lumalaban siya. Ako po si Mobile Journey Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.